Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa ating Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. At sa gabing ito, minsan pa ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo upang makapagbahagi sa ating mga kapwa-tao ng ating mga pananampalataya at ng mga bagay na kanila pong matututunan mula sa banal na kasulatan. Makakasama natin ang ating pong mga remote points na makakaugnay natin para po makapagtanong sa kapatid na Eli at sa atin pong satellite monitoring centers na ngayon po ay kasalukuyang nagmo-monitor ng atin pong palatuntunan at maging ang atin pong live stream na isinasagawa sa buong mundo. Kaya tayo po ay napapakinggan din sa pamamagitan ng internet at ganoon din po sa iba't ibang facilities na ating ginagamit para marating natin ang ating mga kababayan. At sa gabing ito, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa para tayo po ay makapagsilbi sa mas marami nating mga kababayan. Narito po ang ating pong kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Isang magandang araw po, magandang umaga, magandang gabi, hapon, saan man kayo naroon ngayon. Bon dia, good day to everyone. May the peace of the Lord be upon everyone whose wish is to know the truth. Kami po ay nagsisilbing tagabasa ng salita ng Diyos pagka kayo ay nagtatanong. Ang atin pong pagkatao ay mayroong dalawang esensya. Our being is made up of two essential components. The material and the spiritual. Meron tayong material, yung ating katawang laman, buto, dugo, laman, at yung ating espiritu at kaluluwa. Iyan po yung spiritual na nasa ating pagkatao. Dalawa po yan, mga kababayan. At ang mas mahalagang ating mapaglaanan ng bagay na mas mabuti ay yung ating mga kaluluwa. Ang atin pong kaluluwa ay hindi namamatay. Kaya namatay man halimbawa ang lupang katawan natin, yung kaluluwa natin kailangang mailagay sa isang lugar na siguradong hindi tayo maghihirap. Kasi ito po ang pangunahing turo ng Panginoong Hesus, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Doon sa 10:28 ng Mateo, ganito po ang nakasulat doon. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ayun. Yung katawan lang, kung halimbawa katawan lang ang mapapatay, sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong matakot dun sa nagsisipatay ng katawan, dapat hindi nakakapatay ng kaluluwa. So, kung halimbawa may isang kriminal, papatayin ka, hindi naman dapat na yun ay katakutan kung ang katawan lang naman ang kaya niyang patayin, na dapat yung kaluluwa ay hindi. Ibig sabihin, pwedeng patay yung katawan pero yung kaluluwa hindi namamatay. Kaya dapat lalo tayong matakot doon sa makakapuksa sa kaluluwa at saka sa katawan sa impyerno. Yun nga ang makapangyarihang Diyos na pwedeng maglagay sa ating kaluluwa at katawan sa impyerno. Pero kung yung mga tao lang na pumapatay, ang kaya lang nilang patayin ay yung katawan, hindi tayo dapat masyadong matakot doon. Although, yun po yun ay ating instinct na matakot tayo sa mga kriminal, ano? Pero mas lalo nating dapat katakutan yung pumapatay, maaaring makapuksa sa kaluluwa at sa katawan. Kung katawan lang naman ang kayang patayin ng kapwa-tao, tinan ninyo si San Juan, si Kristo, ang mga apostol, pinatay. Si Juan, pinutulan ng ulo ni Herodes.
Si Kristo pinako sa krus. Si San Esteban binato hanggang sa mamatay ng mga kalaban ng ating Panginoong Hesus. Pero itong mga taong ito, hindi napahamak ang kanilang kaluluwa kasi namatay sila na gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ganon din sana tayo. Hindi tayo dapat matakot doon sa pumapatay lang ng katawan, pero hindi nila mapapatay ang ating kaluluwa. Bagkus nating dapat katakutan yung makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Kasi yung tao po na hindi susunod sa Diyos, talagang ang destino nun kaluluwa at katawan mapunta sa impyerno sa pagdurusang walang hanggan. Kaya sa atin pong pagkatao, mayroon dalawang sangkap na ang mas mahalaga na dapat nating kalingain yung ating spiritual na bahagi. The spiritual side of our being, our soul, our spirit. At yun po ang mas mahalagang makaalam ng aral ng Diyos para maligtas yun sa araw ng paghuhukom sa katapusan. At yun po ang aming layuning matulungan kayo sa bagay na espiritual, mga kababayan. Umpisahan natin, kapatid na Daniel, ang tanungan. Opo, kapatid na Eli, at unahin kaagad natin ang lugar ng Dubai. Nandun po si kapatid na Andy Perlada. Dubai, go ahead please. Opo, kapatid na Daniel. Salamat po sa Diyos. Kapatid na Eli, magtatanong po rito ay si Mr. Arnel Violino. Isa po siyang PBMA. Ito po siya, kapatid na Eli. Ako po si Arnel. Isa po akong miyembro ng PBMA, Benevolent Missionaries Association sa Pilipinas. Kami po yung, ang ministro po namin ay si Master Ben Boraicle Jr. Itatanong ko lang po itong pahayag 2:16. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana, bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino bang nakakaalam maliban na tatanggap niyon. Kasi po kami pong mga PBMA, may mga po kami na sing-sing kung saan po ito po yung nagagamit namin pagpapagaling sa mga tao, may mga karamdaman po. Ito po yung pinamumunuan ng aming Master Ben Boraicle Jr. po. Yung sinabi niyo po dati na nag-Bible exposition po tayo dati, yung hinuli po ng mga sundalo po sa Cebu na may namatayan pong 15 na miyembro ng misyonaryo po. Yun lang po, Brad Eli. Salamat po. Ikinalulungkot ko, kapatid, yung sasabihin ko, huwag kang magagalit. Ayoko kasing magtago ng kahit ano, sa kagaya mong nagtatanong, nagsusuri. Iyang batong puti, hindi yan yung singsing na ginagamit ninyo. At yung batong puti na yan, wala pang meron yan ngayon. Basahin natin uli ang 2:17. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Saang iglesia? Sa iglesia sa Asia, 7 iglesia sa Asia yan Yang sinulatan ng libro ng Apokalipsis. Basahin natin sa Apokalipsis, Kapitulo 1. Ang instruction ng Panginoon kay Juan, ganito. Na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia sa Efeso at sa Smyrna at sa Pergamo at sa Tiatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. Yan ay sulat na ang intensyon ng Diyos makarating sa 7 iglesia sa Asia na pinangaralan ni San Pablo. Yun ay binigay ang pangalan, 7 iglesia na Efeso, Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Doon iuukol yung sulat na yan. At nakita mo ba iglesia? Nakalagay, 7 iglesia. Kaya sabi doon sa 2:17, kung uumpisahan mo yung 2:17, ang may pakinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa aling iglesia? Doon sa 7 iglesia.
Naintindihan mo, kapatid? Hindi naman kayo iglesia, PBMA kayo eh. Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Hindi naman kayo iglesia. Bakit gagamitin nyo yung sulat para sa iglesia? Nagtayo ka ng sarili mo kongregasyon, tapos gagamitin mo yung salita ng Diyos na ukol para sa iglesia sa Biblia. Hindi para sa iyo yan. Unang-una, katunayang hindi para sa kanila yan, hindi para sa inyo yan. Hindi nyo naintindihan eh. Ang sabi, ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Isang batong puti. Ayan. Na sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kung di yung tumanggap. Tingnan mo kapatid. Itong batong puti ibibigay doon sa nagtagumpay. Kailan ba yung pagtatagumpay? Kailan ba yon? Basahin natin ang 15 ng unang Korinto 51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ang pagtatagumpay, pagkatapos na ang tao'y mabuhay na mag-uli at mapalitan na ang katawan natin. Pag napalitan na ng katawang maluwalhati, yun ang kinukonsider na nagtagumpay na. Doon mo lang tatanggapin yung batong puti. Paano kayo nagkaroon nun? Anong bato yung nakuha nyo? Sino nagbigay sa inyo? And sabi ni Kristo, bibigyan ko, ang magbibigay si Kristo nung batong puti, nung manang nakatago. Kanino? Sa magtatagumpay. Kailan ba yung pagtatagumpay? Pag nabuhay na mag-uli na ang mga patay at napalitan na ang ating katawan. Katunayan, sa Roma 3:4. Huwag nawang mangyari, oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat, datapwat, ang bawat tao'y sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita, at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Kailan masasabing nagtagumpay ka na? Kung matapos na yung hatol. Pagkatapos ng hatol at naging dapat ka, babaguhin yung katawan mo. At pagkatapos baguhin ang katawan mo sa isang sandali, sa isang kisap mata, yung kamatayan mawawala na. Nilamon na ang kamatayan ng pagtatagumpay. Doon mo lang tatanggapin yung batong puti. Hindi ngayon. Ang katunayan, hindi nyo nga alam yan, ano ba yung nakasulat sa batong puti? Na walang makakaalam kundi yung tumanggap. Hindi nyo nga alam kung ano yung nakasulat sa batong puti, kung ano pinagsasasabi nitong mga Latin-Latin na pinapaniwala kayo na hindi kayo tatabla ng bala, hindi kayo tatabla ng itak. Yung sasabihin na yung ginagawa ninyo ay pagpapagaling sa kapwa, na hindi kayo tatamaan ng, hindi kayo tatabla ng itak, ng bala. Ba't namatay itong mga, ba't tinabla ng bala ng mga pulis? Kaya yung palang ay malaking kasinungalingan, lalo na pagdating sa Biblia. Malaking kasinungalingan kasi ang sinasabi ng Panginoong Jesus doon sa Apokalipsis 2:17, ibibigay yung batong puti sa magtatagumpay. Wala pa namang masasabi ngayong nagtagumpay na at hindi pa natatapos ang istorya ng tao, hindi pa naghuhukom. Kaya ikaw ay magtatagumpay kung ikaw ay mahatulan na. Pag nahatulan, papalitan na yung
yung katawan mo ng ng maluwalhating katawan at yun ay mangyayari sa huling araw. Doon mangyayari yun na ang mga patay mabubuhay na mag-uli ng walang kasiraan. At doon mangyayaring nilamon na ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya kung ako sa iyo, no, kapatid, ituring mo na lang na isang masamang panaginip, yung pagkaanib mo dyan, huwag ka na mag-isip dun sa ipinaliwanag sa inyo dyan sa Biblia. Hindi totoo yan. Hindi pwedeng maging totoo yan. Pangalan nyo pa lang mali na eh. Ang nasa Biblia, iglesia. Kayo naman, benevolent missionary. Maubos lang ang oras ko pagka sasabihin ko lahat eh. Sana naintindihan mo. Salamat po. Sige, samahan nawa kayo ng Panginoon. Salamat po. Salamat sa Diyos. At punta naman po tayo ng Karanglaan, Dagupan City. Nandun po ang ang dating daan Mobile Coordinating Center. Sakay ang natin pong mga panauhin ngayon. Tatanong ko lang po sana kung bakit po kailangan ng tao ang isang relihiyon at kung paano siya at paano siya nakakasiguro sa anibang po niyang relihiyon. Yan lang po. Maraming salamat po. Salamat din po sa inyong pangdalo at pakikiisa, kapatid na Larry. Unang-una ganito, no? Ang relihiyon, Diyos ang nagpundar niyan. Utos ng Diyos yan at katuruan ng Diyos ang relihiyon na nasa Biblia. Ang pagkakamali ng marami, akala nila lahat na lang ng relihiyon sa Diyos. Mali pong pagkaunawa yun. Meron kasing ganun yung mga Baha'i faith. Lahat daw ng relihiyon, papunta lang sa isang pupuntahan ang Diyos. Para raw yung Christmas tree, na lahat ng punto sa ibaba, papunta sa itaas, magkikita-kita raw dun sa langit. Yun ang paniwala ng Baha'i faith. At saka ng iba pang mga iglesia na lahat daw sa Diyos. Hindi po totoo yan. Hindi lahat sa Diyos. 4:1 ng unang Juan, ang sabi ni San Juan, ganito. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Maraming sinungaling. Yung salitang bulaan po, baka hindi masyadong naintindihan sa Pangasinan, ay yan pong bulaan ay sinungaling, mandaraya, manluloko. Sabi ni Juan, maraming lumitaw na bulaang propeta sa sanglibutan, manluloko, mandaraya. Kaya wag ang wika kayong maniniwala sa bawat espiritu. Subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Meron pong sa Diyos pero maraming mga bulaan at manluloko at mandaraya. Ngayon, kaya ang relihiyon hindi po lahat sa Diyos. Merong relihiyon manluloko, mandaraya, manggagancho. Ang mga leader, manluloko rin, mga sinungaling din. Paano mo ngayon sasabihin na yung iglesyang inaakay niyan ay totoo? Ang sabi ng Biblia sa 29:12 ng Kawikaan, pakinggan nyo. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Bakit naging sinungaling? Galing sa puno yung kasinungalingan . No? Pagka ang puno nakikinig sa kabulaanan o sa kasinungalingan, lahat niyang lingkod masasama ang sabi ng salita ng Diyos. Ikinalulungkot ko, no? Kaya, pagka ang relihiyon nakikinig sa kasinungalingan, sabi ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ni San Juan, huwag kayong maniniwala sa bawat espiritu. Kundi, subukin ninyong espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming sinungaling o bulaang propeta na nagsilitaw sa sanlibutan. Pagka ang relihiyon ay founded on lies, nababase sa kasinungalingan, hindi totoong relihiyon yan. Pero, ang relihiyon po, yung ideya ng relihiyon, galing sa Diyos yun. Yung salita po kasing relihiyon, kapatid, ay salitang Kastila yan. Nanggaling yan sa salitang Griego, sa Bibliang Griego,
na kung saan isinulat yan ng mga apostol. Kasi ang Bagong Tipan po, karamihan sa aklat ng Bagong Tipan, isinulat sa Griego. Yung original na aklat ng Bagong Tipan, gaya ng mga sulat ni Pablo, sa Griego po na isulat yan. Kagaya ng Ebanghelyo ni Lucas, sa Griego rin na isulat yan. Sa Griego po, ang salitang relihiyon ay threskia. Sa Latin ay religare, religion sa English. Ang threskia po, ang kahulugan niyan ay sa Griego ay ceremonial observance, religion, worshiping, pagsamba. Pagsamba po, paglilingkod, pagsunod sa mga seremonya ng Biblia, yan ang kahulugan ng salitang relihiyon, religare o ang threskia, pagsamba. Ano po ba yung pagsamba o paglilingkod, pagsunod o relihiyon na nasa Biblia? Yun yung ayon sa batas ni Kristo, yung ayon sa aral ng Ebanghelyo. Yun ang tunay na pagsamba o tunay na relihiyon o tunay na paglilingkod. Yung nakaayon sa aral ng Ebanghelyo. Pag isang relihiyon nagtuturo ng labag sa Ebanghelyo, maling relihiyon yun. Kagalimbawa, sabi ng Ebanghelyo, huwag kang luluhod sa ginawa ng kamay ng mga tao. Huwag mong iisipin man lang na may pagkadyos yung ginto, pilak, o tanso o kahoy na ginawa ng kamay ng tao. Nasa Ebanghelyo yon, nasa salita ng Diyos. Basahin natin ng 1:25 ng Roma. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Kasinungalingan pala yung luluhod ka at sasamba ka, maglilingkod ka, mananalangin ka sa nilalang. Ang dapat, yung lumalang ang sasambahin mo. Pero yung nilalang at saka yung ginawa ng kamay ng tao, hindi dapat paniwalaan na yun ay sambahin o panalanginan o luhuran. 17:29 ng Gawa. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ayon, hindi tayo dapat mag-isip man lang na may pagka-Diyos yung mga pilak, ginto, bato, kahit na yan pa ang pinakamahal na bato, kahit na jade pa yan, inukit lang ng tao yan, hindi yan Diyos, hindi yan dapat luhuran. Sabi rin sa Pasyon, ang sabi, sukat mong maalaman, sa sulat na papalaman, ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. Iyan ang nasa Pasyong Katoliko. Sukat mo ikang malaman sa sulat na papalaman dito sa Biblia. Ang poong Diyos lamang siyang dapat luhuran at sambahin gabit araw. Ba't lumulod ka kay Santiago? Lumulod ka kay San Roque? Pati aso ni San Roque naluluhuran mo. Hindi mo naman pwedeng paalisin yung aso. Pag lumod ka kay San Pedro, pati yung manok na nasa sa estatwa ni San Pedro, naluluhuran mo. Pag lumod ka kay Santiago, nakasakay sa kabayo, pati yung kabayo ni Santiago yung naluluhuran mo. Hindi mo naman pwedeng paalisin yung kabayo dahil ginawa nila may kabayo si Santiago. Di ba? Pakita mo nga may kabayo yan eh. Oh. Ayan, pati kabayong nag-aalma, naluluhuran mo. Kaya, sabi ng Biblia, hindi natin dapat isipin na ang pagka-Diyos, gaya ng ginto, pilak o bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Basahin nga natin ito sa Pangasinense, kapatid. Bangta kailala ka ni tayo sirin na Diyos, agtayo na pag anunutan asay Diyos, mi para at balitok, o dino pilak, o dino bato,
o dino talintao, aginawa na karunungan tan kakabatan na totoo. Oh, hindi mo nga dapat na anunutin. Ha? Hindi mo man dapat na isipin na ang Diyos ay kagaya ng pila, ginto, bato na inukit ng kabias na ng tao. Hindi mo nga dapat isipin man eh. Basahin mo sa Ilocano yan. Idinto nga rod, akapututan tayo ti Dios, di tayo rebeng nga pagarupen na ti Dios, umasping iti balitok, wano iti pirak, wano iti bato a kinitikitan nga parnuay ti laing ken ti isip ti tao. See? Ayan, maliwanag na maliwanag yan eh. Hindi dapat na maniwala tayo sa mga ganon eh. Tanungin natin si Pablo, totoo ba San Pablo na ang Espiritu ng Diyos tumatahan dyan sa kapilya? Ano ang sagot ni San Pablo sa kapatid na Daniel? 17:24 na ang gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi pala tumatahan ng Diyos sa templong ginawa ng mga kamay eh. Kaya pati Espiritu ng Diyos hindi tatahan sa templong gawa ng kamay. Kapatid, maraming maling relihiyon. Pagka ang aral ay mali, mali ang relihiyon. Pero mayroon pong relihiyon sa Biblia. Pagsamba, paglilingkod na nakabatay sa salita ng Diyos, yun po ang totoo. Pero yung itinayo lang ng tao, hindi po totoo yun. Gistres ng Roma. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Mga tao nagtayo ng kanilang sariling katwiran, sariling iglesia, sariling relihiyon, hindi sakop ng katwiran. Kaya kapatid, kung ang tanong mo, kailangan ba ng tao relihiyon? Kailangan po yan. Pagsambayan sa Diyos paglilingkod sa Diyos, kailangan yan. Pag wala kang relihiyon, di ka magiging dapat. Aling relihiyon? Yung hindi tayo ng tao. Yung relihiyong itinuturo ng Biblia. Yung pagsambang itinuro ni Kristo, yung paglilingkod na itinuro ni Kristo ng mga apostol, yun ang tamang relihiyon. Yung iglesyang nasa Biblia, yun ang tama. Nandoon ang tamang pagsamba o ang tunay na relihiyon. Kailangan po ng tao yun, kapatid. Sana naunawaan yun sagot. Salamat po, Brother Eli. Salamat din po. Kasiyahan nawa kayo ng Panginoon, kapatid na Larry. Nanyayahan ko yung makinig sa ating aral na tinuturo sa iglesyang katotohanan. Tuloy tayo, kapatid na Daniel. Po, kapatid na Eli, at punta naman po tayo sa Indang, Cavite. Nandun pa rin ang isa po nating ang dating Daan Mobile Coordinating Center. Kasama po si kapatid na Bobby De Los Santos at ang ating mga panauhin. Indang, Cavite, come in please. Maraming salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ang magtatanong po ngayon dito po sa Indang ay si Brad Joel Hermoso. Siya po isang Katoliko. Bali, ang itatanong ko po, yun po bang kaluluwa at saka espiritu ay magkaiba po ba yun? Halos magkapareho pero magkaiba yun, kapatid. 4:12 ng Hebreo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Yung salita ng Diyos napakatalas na kayang bumaon, sabi ni Pablo, hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. So magkaiba yun. Napaghihiwalay yun ng salita ng Diyos yung kaluluwa at espiritu. Ang katunayang magkaiba yun sa unang Tesalonica 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon, maliwanag yung kapatid, Pakabanalin ng wika kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan,
ang inyong kaluluwa at espiritu at katawan ay ingatang buo. Maliwanag yon, ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan. De tatlo, espiritu, kaluluwa, katawan. Magkakaiba yon. Kasi kung yun din yung espiritu, yun din yung kaluluwa, hindi nasasabing espiritu, kaluluwa at katawan. Kaya ininumerate ni Pablo, espiritu, kaluluwa at katawan, magkakaiba yung tatlo. Naintindihan mo, kapatid? Opo. Naintindihan ko po. Tama. Salamat sa Diyos. Sige, kapatid na Daniel. Apo, kapatid Nelly, salamat po. Sa Singapore naman po tayo, nandun si kapatid na Aga Kaakbay at ang ating mga panauhin. Singapore, come in please. Opo, kapatid na Eli, kapatid na Daniel, salamat po sa Panginoon. Ang bisita po natin ay isang Malaysian national. He's Mr. Alex Ha. Brother Alex. Hi, thank you. So, basically, Brother Eli, thank you, Brother Eli, Brother Richard. So, I have a question for you, Brother Eli. So, I'm basically a member of a Lutheran church from Sabah, Malaysia itself. So, in our church, there's not much prohibition lah. Like we can have piercing for males and even tattoos because it's in our culture itself that basically we have that. And even our pastor don't say a lot of things about that as well. But as I noticed here after a few visits to the church itself, for the Church of God International itself, I noticed there's many doctrines in wearing clothes for male and female. And the best part is that, and why tithing is not observed in your church, since it's written in the Bible. And because for my church itself, they actually preach a lot of tidings as well during either month end or the beginning of the month as well. Thank you, Brother Ali. You're most welcome, Brother Alex. It's a pleasure for us to have you in our Bible exposition, and may God enlighten you by the answers I'm going to read from the Bible. Firstly, you are now in Singapore, and maybe you have known Singapore because it is very near Malaysia. In Singapore, it is prohibited to spit on the streets, to chew or to take or chew chewing gum. It's prohibited. There is no store in Singapore that sells chewing gum. In Singapore, there are strict disciplines. So many things are prohibited in Singapore. The dumping of garbage in unauthorized places is prohibited also in Singapore. It is the reason why Singapore is one of the richest countries in the world. Singapore's president is paid the highest salary, twice the salary of the president of the most powerful country on earth, and that is the United States of America. There are so many wonderful things in Singapore, and I believe the reason for this is the discipline being imposed by the Singaporean government to maintain peace, order, and tranquility within the boundaries of Singapore. Thanks for the strict discipline in Singapore. Now, my point is, in a church where there is no much prohibition, you have to think twice in staying in churches like those churches, like the Lutheran Church. The mere name of the church implies something wrong. Because in the Bible, the people of God is called by His name, not by the name of any other person. Let us read Daniel chapter 9, verse 19. O Lord, hear. O Lord, forgive. O Lord, hearken and do. Defer not. For thine own sake, O my God, for thy city and thy people are called by thy name. Thy city and thy people are called by thy name. That's why if a man is of God, he is called the man of God, the city of God, the church of God, the Christ of God. Even Christ is called in the name of God. Let us read that in the book of Luke, Brother Daniel, chapter 9, verse 20. He said unto them, But whom say ye that I am?
Peter answering said, "The Christ of God." Peter answered and said to the Lord Jesus Christ, "You are the Christ of God." Why do we have to emphasize on that phrase, the Christ of God? Because there are false Christ in our times. The name of God differentiate the Christ of God from those who are simply called Christ, because there are false Christ. The church of God differentiates that church, particular church, to those churches which were founded by men and are called by their name, like the Lutheran Church, which is founded by Martin Luther and the followers of Martin Luther. Speaking of the name of your church, you are already wrong. I'm so sorry that if I may offend anybody, but it is not my intention to offend anybody. It is my intention to tell the truth, the whole truth, and nothing but the biblical truth that I know, with God's help. In your church, you said, you are allowed to do almost everything you want to change your outlook, to fit the mood of the world. Let us read the prohibition in Romans chapter 12, verse 2. "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So, Christians are not inclined to following the mood of the world. We must not be conformed to this world. What are those things in this world that we must not conform to, or we must not agree with? Let us read 1 John chapter 2. Let us start from verse 15. "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world." Of the things that are in the world that we must not conform to are, some of those things are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. You see, the lust of the eyes sometimes is satisfied by having different outlook. Hairdos, no? There are men that cut their hair just like a horse look like. The hair is cut on both sides, and the hair is to look like a horse. There are those that tattoos their body, then have modifications in their body. Will it be allowed in the Lutheran Church? Yes, because you practically can do anything to your body. But in the true church in the Bible, are you allowed to do such things? Let us read the book of Leviticus, chapter 19, verse 28. "Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord." Brother, whenever you read the Bible and you find the phrase, "I am the Lord," it means always that he is emphasizing his authority over his creation. When he say, "I am the Lord," you have to succumb to that. You have to be respectful of that pronouncement of the Lord. I am the Lord. I am the Lord. You must follow me. You are not your Lord. You are not your master. I am your master. I am the Lord. So, you have to obey him. And one of those things that you have to obey, he being our Lord, the Lord of our being,
You must not make any cuttings in your flesh, nor print any marks upon you. Tattooing is prohibited in the ancient people of Israel. Now, what do we read in the New Testament about our bodies? Let us read. In the book of 1 Corinthians, the Apostle Paul have this to say in 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Our body and our spirit are God's. Our body is not our own property. Our body or our spirit is not our own property. They are God's. And if they belong to God, they must be used in accordance to the will of the Creator of the body and the spirit. And according to Paul, you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. How do we glorify God with our body? Let us follow God's instruction about the use of our body. There is a prohibition always in using our body. The Bible is practically giving us prohibitions in almost all parts of our body. Our mind is prohibited to think that which is beyond the capacity of it to think. Romans 12:3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. To think soberly, not to think of himself more highly than he ought to think. Beginning from our brains, part of our body that does the thinking, there is already prohibition. Not means prohibition. Now, how about our eyes? Our eyes. Let us read the book of Proverbs, chapter 23. The Lord has this to say, 23:31. Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his color in the cup, when it moveth itself aright. At the last it biteth like a serpent, and stingeth like an adder. Look not thou upon the wine. Just to look upon hard liquor, or just to look upon wine, which are strong wine, intoxicating liquor. It's prohibited by God. Just to look upon it. Why? You will be enticed by the eyes, by the lust of the flesh, because it goes with the lust of the flesh, the lust of the eyes, just to look. So there are prohibition for the eyes. Let us read the book of Matthew chapter 5, verse 28. But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. To look to a woman with lust is prohibited. You see? Now, your impression is that, why there's so many prohibitions? But in our church, there are no prohibitions because your pastors do not love your soul. Their interest is not to save your soul. Their interest is to collect money from you, to enrich themselves. That's why they are always emphasizing on tithes and offerings and etc. But to emphasize on the prohibitions of the Lord, it is none of their business. Why? Because their business is not the soul of the members, but the money of the members. But if you are going to think it over and over again in the Bible, brother, commandments are made up of two things. Those directive will of God
which says, do like this, do like that, do like this, do like that. Observe this, observe that. And the other part of the commandment is prohibition. Thou shalt not. Thou shalt not. Not. Which means prohibition. So the truth is made up of do's and don'ts. That is the true church. It has do's and don'ts. In your church, only do's. Now, not so many don'ts. Why? Because you are loosed free by your pastors because they are interested in your money, not for the salvation of your souls. I hope you understand that, brother. That's why even tattooing is prohibited, piercing your body. Whatever you do with your body, as long as you are giving your tithes, then you are saved in the Lutheran Church. But collecting tithes from you is betraying you of the truth. Why? The law that was given to Moses, including tithing, is not anymore the law that we have to observe now. Let us read. In the book of Hebrews chapter 7 verse 12, it says, For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. Very explanation is not needed. The priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. What was the change in the priesthood? Who was that priest that was changed? And who was the replacement? And what is the replacement of the law? What is the change that happened to the law? Let us read. Hebrews chapter 3 verses 1. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honor than the house. The replacement was the Lord Jesus Christ. Moses was replaced. There was a change in the priesthood. The Levite priesthood, established by Moses and Aaron, was changed in the coming of the Lord Jesus Christ. So, in the time of the Lord Jesus Christ, what do the apostles say about that? Let us read in the book of Acts 13:39. And by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses. Justification or salvation is not acquired now in the law of Moses. It is acquired through faith in the Lord Jesus Christ. The Bible says, by him, by Christ, all that believe, all those who have faith, are justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. So the law of Moses is not anymore in force and effect in our time. It is the law of Christ. And what is the law of Christ? Let us read 14 of the book of 1 Corinthians. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. The commandments of the Lord, or the law of Christ, were written by the apostles. And what was written by the apostles? Part of the law of Christ. 2 Corinthians 9:7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Every man according as he purposeth in his heart, let him give. So giving is the doctrine of Christ, the law of Christ. To give according to what your heart purposeth or dictates. It is not 10% anymore. In the Christian dispensation, brother, 10% or tithing is not a commandment. What is commanded to Christians is to give according to the purpose of their heart, according to the will that is in their heart, according to the generosity
which is in their hearts. So there is no fixed price like the 10%. In tithing, if you earn $1,000, $100 is for the pastor. It's a good money. It's a very easy money for the pastors. That's why they are insisting on the 10% doctrine or the tithing. But in the Bible, strictly speaking in the New Testament, or speaking of the law of Christ, to give is to give voluntarily as your heart dictates. That is the difference between tithing and the law of the Lord Jesus Christ. But it is not clear to you in your church because your pastors, I know your pastors. Many of them I have met in discussions. I know. They just teach the doctrine, believe in Christ, and that's all. No more provisions. Whatever happened, you are saved, you are once saved, you are always saved. That is wrong. Why? Because it is a church founded by man and is called by the name of a man, Martin Luther. That's why it's called Lutheran Church. Like also the other church in America, Wesleyan Church, founded by John Wesley. They are called on the name of a person. But you see, brother, one vital truth in the Bible is that all the families of God in heaven and in earth must be called by His name. 43:7 of the book of Isaiah. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. It's clear. Everyone that is called by my name, I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. Things that are of God are called in the name of God. That's why in the Bible, the church is called the church of God. That's the truth. If a church is being called in the name of any other person, that's useless, brother. I hope you understand the answer and may God bless you. Do you have any follow-up, Brother Alex? Yeah, thank you. Salamat, Brother Eli. Thank you. Salamat po, kapatid na Eli. Salamat po, kapatid na Daniel. Salamat po. Ayan, punta naman tayo dito po ulit sa Pilipinas. Akyat po tayo ng Baguio City. Nandun si kapatid na Danny Navales. Baguio City, come in please. Maraming salamat po sa Panginoong Diyos. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Mula po dito sa dako ng Baguio City, meron po tayong paanohing ibig makapagtanong kay Brother Eli. Si kapatid na Julian Tolentino, 44 na taong gulang, isang Roman Catholic. Ito po ang kanyang tanong, Brother Eli. Isa pong magandang araw at gabi sa lahat ng dako ng mundo po. Ang katanungan ko po, Brother Eli, ano po ba ang pinakamabuting magagawa ko ng tao upang ako ay maligtas at makaanit sa totoong relihiyon sa Diyos? Kasi po, sa tagal-tagal ko nang nagsusuri, kabi-kabil na po ang tukso. Ilan po. At may pangalawa pa po akong question. May nabasa pa po ako sa Biblia na ang langit at lupa ay maglalaho, ngunit ang salita ko ay di maglalaho. Magagamit pa po ba ang salita ng Diyos sa mga taong naligtas na? Salamat po. Alam mo, ang existence ng salita ng Diyos is beyond the existence of our earth and our heavens. Now, the Word of God will outlive the heavens and the earth now. Ngayon, magagamit pa ba yung salita ng Diyos doon sa naligtas ka na? Siyempre. Kaya nga hindi mawawala yun eh. That will remain in memory forever. The words, yung mga salita ng Diyos na nagligtas sa'yo, naging dahil ng kaligtasan mo. Maalis ba yun? Na halimbawa, nasa eternity ka na, sasabihin, ba't ka nandito? Kasi hindi ako nangalo niya eh. Bawal ng Diyos kasi mangalo niya eh. O bawal maltratuhin yung asawa. Sabi ng Diyos, ibigin mo yung asawa. Salita ng Diyos yun eh. Yung salita ng Diyos na yun, hindi naman mawawala yun eh. Kaya maiisip mo, kaya pala ako naging dapat sa Diyos, yung asawa ko minahal ko nung nasa lupa kami. O, kaya pala ako napunta rito sa langit, iginalang ko yung aking ama't ina. Tumalima ako sa kanilang
mabubuting ipinapagawa. Kaya, maaaring ma-impress yun ng mga tao. But kailangan pa ba yung salita ng Diyos pagka nandun ka na sa langit, nasa bagong langit, sa bagong lupa, naligtas ka na? Basahin natin ang 2 Pedro 3:13. Ngunit ayon sa kaniyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Doon pala nakatira yung katwiran ng Diyos, yung mga salita ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa. Yun ang magiging permanent place ng salita ng Diyos, yung bagong langit at bagong lupa. Yun ang permanent discipline ng bagong langit at bagong lupa. Wala nang magnanakaw doon, wala. Basahin natin ang Apokalipsis 21:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Makakapasok doon ang lahat ng masama Karumal-dumal o anumang kasuklam-suklam o kasinungalingan. Yun nga yung salita ng Diyos Yun ang dala-dala nun Ayaw ng salita ng Diyos nung kasinungalingan, nung mga karumihan, nung kasuklam-suklam. Kaya pag nandun ka sa langit, ang ambience yung salita ng Diyos. Wala kang makitang magnanakaw. Wala kang makikitang maho-hold up. Wala kang makikitang mapagsamantala. Wala kang makikitang mayayabang. Wala kang makikita sa langit. Yung langit at lupang bago, tinatahanan ng katwiran. Yun mismo yung, it is the representation of all the words of God na itinuro sa atin sa lupa. Doon lang natin, sa bagong langit at bagong lupa, doon lang natin mararanasan yung kasyangaan o yung kalagayan ng mismong bunga ng salita ng Diyos na hindi ka na ron magsisinungaling kasi bawal ng salita ng Diyos magsinungaling. Kaya nagagamit yun for eternity, kapatid. Kasi walang katapusan ng salita ng Diyos. Sana naunawaan mo. Ngayon yung sinasabi mo, ano pinakamabuting magagawa ng isang taong kaya mo para maligtas? Alam mo, ang magagawa natin pinakamabuti, makipag-cooperate tayo sa Diyos. Kasi kung tayo lang mag-isa ang gagawa, hindi natin magagawang maligtas tayo 15:5 ng Juan. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Alam mo, di kailangan makipag-cooperate ka kay Kristo. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Sino ba ang tagapagligtas? Si Kristo. Ano ba gusto ng tagapagligtas? Sabi ng tagapagligtas, sumunod ka sa akin. Pwede. Magtatrabaho kang kasunod ni Kristo. Siya ang susundin mo. You will work together with Christ para ka maligtas. Siya tagapagligtas Susunod ka sa kanya, maliligtas ka. 5:9 ng Hebreo. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kanya. Yun, ang lahat ng maliligtas, yung tatalima kay Kristo. Si Kristo, tinutukoy ni San Pablo, nang maging sakdal na siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng nagsisitalima sa kanya. So ang kaligtasan, sa pagtalima mo kay Kristo. Kasi siya gumawa ng kaligtasan na hindi ikaw Siya ang gumawa nun. Kaya lang, kailangan talimahin mo siya, susundin mo siya. Kung ano yung mga pinagsasabi niya, susundin mo. Hindi kagaya sa Lutheran Church, ayaw sundin yung sinasabi ni Kristo. Si Kristo kasi maraming bawal lahat ng bawal, pampabuti yun Tinan mo sa daan, bawal kumaliwa. One way, mababangga ka nun bawal kumanan, one way din tapos sabi, di bagar, slow down. Bakit? Kurba Pag hindi ka nag-slow down, slippery when wet, babaliktad yung sasakyan mo. Madidisgrasya yung hindi susunod. Sa daan, maraming instruction para ikaw ay makarating na ligtas sa iyong paparuunan. Ganon ang pagpunta sa Diyos.
Si Kristo may mga bawal, may mga turo, may mga gagawin. Kung susundin mo, yun ang kaligtasan mo. Ang pagsunod kay Kristo ay ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay ang pagsunod kay Kristo sa lahat ng kanyang itinuturo at sinasabi. Naunawaan mo, kapatid na Julian? Opo, salamat po, Brother Eli. Kaya inaanyayahan kita para malaman mo lahat yung susundin mo kay Kristo. Lahat ng utos ni Kristo pag-aaralan natin sa mass indoctrination. Inaanyayahan ko po kayong lahat, mga kababayan. Tumalo kayo. Kung ayaw niyong umanib, pwede rin. Kahit di kayo umanib sa amin, maintindihan niyo lang yung batas para wag kayong naluloko. Yun ang maganda ron. At wala naman pong bayad yun, walang gastos. Salamat po. Salamat po sa mga taga-Baguio City at sa lahat ng atin pong mga naging panauhin sa ating Worldwide Bible Exposition. Papasalamat kami sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ibinigay sa atin at nakapiling po namin kayo. At with that, minsan pa po, salamat sa Diyos sa pagkakataong makapaglingkod sa inyo.